Ayan po mga kabida, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, tanong ko lang po sa inyo, naka-move on na ho ba kayo dito ho sa issue po ng warrant of arrest na ipinilabas daw ng ICC laban po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Siguro hanggang ngayon, wait and see po kayo, no? Kung talaga bang merong warrant of arrest po, no? Laban po kay Digong, ano po mga kabida? Parang nilalaro lang po tayo dito sa isog ito po, mga kabida, no? Kasi ho, may nabasa po ako ngayon, patungkol po ito mga kabida sa news po ng News 5. Kinote kasi nila ito pong si Attorney Harry Roque, ano po, no? Na sinasabi hong wala palang warrant of arrest na inilabas ito hong ICC, ano, mga kabida. Kung meron man po ng warrant of arrest, ay hindi galing sa ICC. At sa pagkakaalam po mga kabida ni Attorney Roque, base doon ho sa kanyang info, merong warrant of arrest daw itong si Digong, ano? But yung warrant of arrest daw ni Digong ay patungkol doon ho sa inciting to sedition case. Ano po? Kung maalala po ninyo, may sinabi po itong si Digong, ano, na napaka-controversial yung isa sa mga sorties po niya, no, kasama yung mga kandidato ho ng PDP laban, ano po. Ang sinabi po niya, para makapasok yung kanyang mga kandidato, ipapapaya po niya yung mga senador po ngayon, ano, which created a big news, okay, na naging mitsa po mga kabida doon ho sa pagsampa po ng inciting to sedition, ano po, no, ng Criminal Investigation and Detection Group sa pamumuno po mga kabida ni Major General Nicolas Torre, ano po, na? So yun daw yung lumabas na warrant at hindi daw yung ICC, ano, kasi unang-una po mga kabida, napag-alaman ko po na wala pa pong notice na ibinigay po itong ICC sa Pilipinas. At in fact, ang unang makatanggap niyan is yung abogado po ng gobyerno, ano? Ito hong si Solgen Minardo Guevara. Wala pa daw notice Ito hong ICC kung meron pong warrant of arrest na kanila hong inilabas, ano po, no? At sinasabi po yung NBI, nagsabi daw na fake news daw yun, ano? Yung balita na yon, ano po. So dito ko po na pagtanto po mga kabida, baka nga fake news yung balita na yon, ano. Pinasakay lang po tayo para po, I don't know kung ano po yung rason para po magpanik yung taong bayan, ano. Yung pagpapalabas po ng balitang yan na meron na pong warrant of arrest yung dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano. Eto, babasahin ko po yung balita mga kabida ng News 5. Actually, 4 hours ago po ito, ano? Ito po. Ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque, na tungkol sa kaso na inciting to sedition, ang inilabas umano na arrest warrant para kay dating Pangulong Duterte. Okay? Ang sabi ni Roque dito, nakatanggap din ako ng report mula sa isang reporter na may talagang warrant of arrest ang Presidente Digong pero hindi galing sa ICC o International Criminal Court. Ito raw ay para sa kaso na incitement to sedition. Saad ni Roque ngayong linggo, March 9. Okay? Ngayong araw lang po, ano? Sinampa ang naturang kaso ni Criminal Investigation and Detection Group Chief Major General Nicolas Torre sa Department of Justice noong nakaraang buwan, kasunod na hirit ni Duterte na ipapapaya ang mga senador. Ayan. So, ipapapaya yung mga senador, ano po, mga kabida. So, yun po. Parang nilaro lang po tayo dito, mga kabida, ano po, no? Dito ho sa balitang ito, dami hong nangamba. Ito hong mga supporters po ng dating Pangulo, ano po, no? Dami ng panik po mga kabida. May sinasabi pong meron daw presensya po ng mga pulis sa mga airports, ano po, no? Lalong-lalo na po sa Davao City, which is totoo naman po na merong pulis doon, ano? Kasi ho,
nag-Cymex po sila doon. Hindi dahil inaabangan po nila itong dating Pangulong Rodrigo Duterte pag lapag po niya sa eroplano. Ano po, no? Ang pakay lang pala doon ho sa presensya po ng mga pulis doon kasi meron pong nagtataka mga kabida, no, na taga Davao daw na bakit ang dami hong pulis, dami hong mga checkpoints. Okay, at yung visible na checkpoint na nakita ho nila doon ho sa airport, ano? Doon nagsimula yung kumalat ang balita mga kabida, baka yun na po, no? Inaabangan na po nila si Digong, ano? Dahil ho, may warrant of arrest, okay? Tapos may nakita pa akong vlog po mga kabida ng isang vlogger na sinasabi ho may A1 information daw siya, no? Na natanggap na meron pong warrant of arrest, ano po, no? At ito daw yung gagamitin nila para hulihin po nila itong si Digong diyan po sa airport, ano? Yun, nagpanik yung mga tao, ano po. Iyon pala, warrant of arrest pala yun sa kaso ho niyang inciting to sedition at hindi ho warrant of arrest mula sa ICC, mga kabida, ano po. Kung napanood po niyo yung vlog ko po kagabi, ano, sinabi ko po doon kasi may narinig po akong interview po ni Yusek Raul Velasquez po ng Department of Justice, ano po, sa GMA po mga kabida, no? Sinabi po niya na hindi basta-basta yung paglabas po ng warrant of arrest, ano? Marami hong dadaanan yan. At pangalawa po, hindi ho basta-basta papasok yung Interpol ho dito sa Pilipinas na wala hong coordination, ano? Okay? Kasi ganito po yun, uulitin ko po yung aking explanation. Batay na rin doon ho sa explanation po ni Undersecretary Raul Velasquez po ng DOJ. Ano po? Kapag yung ICC ay maglabas po ng warrant of arrest laban po sa isang tao, okay? Lalong-lalo na po yung subject na yun ay isang mataas na opisyal sa isang bansa. Ang ginagawa po ng ICC daw yan is magko-coordinate yan sila doon ho sa isang agency kung saan yun yung itatap po nila para iserve yung warrant of arrest. Like for example, ito pong Interpol, ano? Okay? Pero yung Interpol po mga kabida, hindi ho basta-basta papasok doon ho sa isang bansa kung saan nandun yung subject po ng warrant. Okay? Ang gagawin po ng Interpol daw doon is magko-coordinate po itong Interpol doon ho sa counterpart po nila sa naturang bansa, no? Like for example, dito sa Pilipinas, yung counterpart po nila is yung Philippine National Police, ano po, no? Okay? Pero hindi ibig sabihin na doon na po. Okay? Mag-umpisa na po 'yon, ano? Unang-una po mga kabida, ang Pilipinas po ay umalis na po sa ICC noong 2019. So sa madaling salita po, wala na pong jurisdiction ito hong ICC over the Philippines, ano po, no? Okay, so posibleng ang mangyari ho dito magpapatulong yung Interpol sa mga pulis po natin. Pero hindi yung pulis basta-bastang makipag-cooperate kaagad sa Interpol kasi unang-una po hindi na po tayo member at wala na pong jurisdiction yung ICC sa atin, ano po, no? Depende na po yan kung paano yung agreement sa pagitan po ng gobyerno po ng Pilipinas at ito hong Interpol, ano? So yun yung proseso. At bago yan, makarating yung warrant of arrest doon ho sa Interpol po mga kabida, i-notify muna ng ICC yung bansa kung saan nandun yung subject. Like for example, dito sa Pilipinas, ang unang i-notify ng ICC mga kabida ay ang Pilipinas sa pamamagitan po ng Solicitor General, ano, yung abogado mismo ng bansa. Okay? So yun yung unang i-notify na meron pong warrant of arrest na inilabas ito pong ICC laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pahayag po ni Solgen, walang notice. Okay, mula sa ICC na meron pong warrant of arrest po mga kabida, no? So, ang dating po dito is fake news. Okay? Yung balita na yon, ano? Anong intention?
hindi natin alam kung ano yung intention po nila, kung bakit po sila naglabas ng ganung balita, ano po, no? Diba? So, yun po, mga kabida. Yun lang po yung medyo nakaka-irita, no? Pagkalaban po ng Marcos admin o pagkritiko po ng Marcos admin, tapos yung impression po ng Marcos admin fake news, ihahabulin po nila, ano po? Kung hindi ho kalaban ng Marcos admin, okay lang po, ano? Ano palang tawag dun sa balita po na merong warrant of arrest na inilabas itong ICC, di ba? Fake news yon, ano? Tapos last Saturday lang daw lumabas, mga kabida. Sana po yung warrant of arrest na yon, di ba? Kung totoo man merong warrant of arrest, hindi ho kaagad-agad yan ma-deliver, ano? Okay? Hindi yan kaagad-agad ma-deliver sa isang bansa kung saan nandun yung subject po ng warrant of arrest, mga kabida. So, panatag yung loob po ninyo ngayon sa mga DDS. Okay? Sa mga supporters po ng mga Duterte. Itong sinasabi po nilang warrant of arrest na hawak na raw ng CIDG, yung warrant of arrest po, kung totoo man ito, ano, most likely, doon ho sa inciting to sedition po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tsaka walang problema yung inciting to sedition case, ano? Kasi bailable yun, ano? Siguro, while nasa Hong Kong po itong si Digong, mga kabida, yung abogado mismo ni dating Pangulong Digong yung magpo-post po ng bail, ano? Doon ho sa kasong inciting to sedition, kung sakaling totoo yung sinabi po ni Attorney Roque, na meron pong warrant of arrest on the inciting to sedition yung kaso na inilabas po na mga kabida. Okay? So, yun lang po yung gusto ko pong i-emphasize at ipaalam po sa inyo ngayon po, mga kabida, ano po, dito ho sa aking vlog for today. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, mga kabida. Just click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.